na napasama ako sa napasama ako sa araw na ito na maghahayag ng kanyang banal na salita. Purihin natin ang ating Panginoon. Ang kanya manalangin mo. Praise God. Lord, salamat Panginoon sa biyayang ito na binigay mo sa buhay ko. Salamat Lord. Alam ko Panginoon, yung 10 minutes is more than enough Panginoon upang Panginoon na maipahayag ko Panginoon yung salita na nagmumula sa iyo, O God. At ang katuroang ito, Panginoon, na tumimo sa aking puso nung binasa ko to, O God, about the light, O God. Hallelujah. At sa 10 minuto na ito, Panginoon, mas makikita, Panginoon, yung nagliliwanag na Panginoon na sinabi mo na ikaw ang liwanag ng buhay, O God. At ang liwanag na ito ay makakamtam namin sa oras na ito at hanggang sa paglabas namin, magniningning kami, O God, na daladala namin ito. Purihin ka Diyos sa katurong ito at patuloy Lord na ang pagtuturong ito, ikaw ang kasama ko. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, ang ating title ay Jesus is the light to guide us. Us, kasi lahat tayo. So, ang ating Bible text is John 8, 1-12. Pero ang focus verse natin ay nasa chapter 12. So, isa-summarize ko na lang siya mga kapatid. About to sa, alam ko naman na marami na nakakaalam nito, yung about sa babaeng pinaparatangan, dinala sa harapan ng ating Panginoong Jesus that time, na sinabi na hatulan siya dahil siya ay may kasalanan na nangangalo niya. Pero sa oras na yon, maraming pilit nilang ibinibigay sa babae na yun na sa Panginoong Jesus natin that time na paratangan siya at hatulan dahil siya'y nangangalo niya, nahuli. Pero yung time na yon, sinabi ng Lord sa John 8:12, sinabi niya na nagsalita siya na si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay ng buhay. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos sa salitang ito. So, meron akong ibibigay na 3-way shining in the darkness. Kasi, alam natin yung salitang ang Diyos ang ilaw. Pero, mas pinauunawa sa atin ng Lord kung bakit katulad, bali related to sa naghayag ng number 4. Yung last niya, yung conclusion niya na about sa stoplight. So, na-reveal din sa akin kahapon yun. Sabi nga niya, I have come as a light in this the dark world. Simula pa lang, number 1 natin, guiding light. Sa Tagalog, liwanag ng gabay. Yeah. So, sa Genesis pa lang, sa simula pa lang sa Old Testament, ipinahayag na doon, in-express na sa atin ng ating Diyos, yung great love for us, His light. Pinoint niya na yung time na yon sa verse 5 na yung di ba, noong panahon, sa panahon na yon puro kadiliman lang. Pero nagliwanag yon, sinabi ng Panginoon, Panginoong Diyos Ama, na gagawin niya yung, sabi niya, magliwanag ka. Yung simula na yon doon, kung talagang bilang sa atin na nananampalataya, mararamdaman natin na tuwing magbabasa tayo, ipinauunawa sa atin through the Holy Spirit, yung wisdom, na doon pa lang pinupoint na ng Lord na yung liwanag na yon makakasama na natin sa araw pa lang na yon. Kaya sa Genesis 1-5, doon, nagkaroon na ng kaliwanagan nung araw na yon. Kaya yung kaliwanagan na yan, hindi lang tayo basta sa katulad ng babae na yon, sinabi ng Panginoon, hindi kita rin hahatulan. Yeah. Umalis ka na at hindi kita hatulan. At simula sa araw nito, wag mo nang babalikan muli yung mga dati mong gawa. Sa buhay natin, once na tinanggap na natin yung kaliwanagan, nandito na tayo sa kaliwanagan mga kapatid. Kaya hindi lang sa atin, dahil tayo, kaya na natin sawayin yung flesh natin through our Holy Spirit. Andun yung day by day, binabago natin yung sarili natin na talagang yung liwanag ngayon, lagi natin tatayuan na, ay Lord, ikaw to. Kailangan makita sa akin yung liwanag mo. Kaya yung time na yon na tinanggap ng babae na yon, yung liwanag na yon, ganun din natin tinanggap ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa
Number 2, magbibigay the true light, ang tunay na liwanag. Sa John 1:9, sinabi din nga niya na the one who is the true light, who give the light to everyone, was coming into the world. So simula pa lang na yon, yung araw na yon, alam na natin na ang Panginoong Jesus na talaga ang may daladala na liwanag sa ating buhay. Kaya wala na tayong dapat pang anuhin para sa sarili natin na nasa kadiliman tayo. Kasi kung patuloy tayong namumuhay sa kadiliman, mga kapatid, ano pat naririto tayo? Dahil wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Behind us, ang Diyos ang lahat na nakakaalam. Hindi natin maitatago sa Kanya yung mga ginagawa natin. Amen. Kaya andito, napakabiyaya ng ating Panginoon na tumatayo tayo dito at naghahayag ng Kanyang mga salita. Amen. Napakabuti niya dahil eto, the Triumphant Church, ibinuo to. At ang Lord ang nabuo nito. Naniniwala ako. Dahil isa ako na alam ko na kaya ako narito ngayon. May purpose ang Lord. At alam ko, alam ko kasi nararamdaman ko sa sarili ko na isa ko na yung talagang gift ko ay humayo. At alam ko sa paghayo ko na yon, sabi nga, shining in the darkness. Magliwanag tayo sa paglabas natin. Yung liwanag yung makikita sa atin. Kasi una pa lang, nakita na yan. Una pa lang na ipinanganak. Simula pa lang na pinanganak si Jesus. Andun na, nagsimula na yung liwanag sa buhay natin. Dahil yun yung pinatotoo sa New Testament. Sa 1 John 1:5, sabi nga ganon, we have the power of the light. And there is no darkness in Him at all. Kaya mga kapatid, lagi nating alalahanin, meron tayong kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus na dala-dala nating liwanag. At wala nang kapangyarihan ang kadiliman sa ating buhay. Sa buhay, sa mundong ito, wala nang kapangyarihan. Dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus. Ang dala-dala nating liwanag, ang siyang magdidipit sa lahat ng mga nararanasan natin sa ating buhay. Bilang Kristiyano, mga kapatid. At kaya naman, meron tayo din sa Acts 16:31. Sinabi nga din doon sa Acts 16:31. Ito lang mga kapatid. Dadagdag ko lang yan. Malapit ako matapos. Yun. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Kaya, sabi nga ganon, maniwala ka lang at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ikaw ay maliligtas. Kaya, since na tayo'y naniwala na, since na tayo naging Kristiyano na sa simula pa lang, tinanggap na natin yung kaligtasan, mga kapatid. Kaya, magpatuloy tayo at patuloy na makita sa atin ang ilaw ng ating Panginoong Hesus. At number 3, mga kapatid, the light of life. Ang liwanag ng buhay. So, ang liwanag ng buhay na nagmumula, sabi nga sa Isaiah 60, verse 1-3, but inano ko na lang to, arise Jerusalem, let your light shine for us to see rises to shine on you. Arise, mga kapatid. Makita sa atin ang liwanag ng Panginoong Hesus. Sinabi niya yan, ipakita mo na nagliliwanag ka dito sa Hong Kong bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano. Hindi tayo narito na makita pa rin sa atin yung pag merong nag-share sa atin, mas manghihina pa tayo sa nag-share sa atin. Ngayon, mas lalo nilang na-adapt yung kahinaan natin. Hindi ganun, kapatid. Kung talagang anak ka ng Panginoon, makikita sa iyo liwanag, nagliliwanag ka sa pamamagitan ng power ng liwanag na dala-dala mo. Application na tayo sa Luke 2:36-38. Summary na lang to. Nakalagay dito, yung application ko, devoted. I-devote natin. Dahil sa panahon ngayon, every Sunday lang tayo nandito sa church. But, let us like Anna. Anna never left the temple, but stay
day and night worshiping God with prayer and fasting. Wow. Glory to God. Kaya mga kapatid, isipin natin, huwag natin isipin na, Sunday na naman, nakakatamad pumunta, nakakatamad bumangon. Huwag ganun kapatid. Kasi, sa panahon natin ngayon ay, ano lang tayo, every Sunday lang. Yung application ko, bigay ko na lang, yung conclusion ko, Christmas every day. Romans Wow. 15:5 to 13. Bakit ko sinabing Christmas every day? Kasi yung panahon na yon, sa panahon natin ngayon, yung mga ang naaalala lang si Jesus pag araw lang ng Pasko. Kailangan everyday Christmas sa buhay natin. Yes. Glory to God. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen.